Hello, Collective. General reading ulit tayo. Timeless. Kahit kailan dumating sa inyo to. Ano man ang zodiac sign ninyo. Kahit na anong sign. So, kamusta po kayong lahat? Sana kayo okay. Comment nyo na lang dyan. Taga saan po kayo? Pa-like, follow, subscribe na rin kung bago po kayo rito. And patap na rin po yung bell icon. Comment nyo na lang dyan kung bago ba kayo rito, matagal na. Thank you doon sa mga matatagal na. Come together. Oh, this is a card of reconciliation. So, dito muna tayo sa mga general energies niyo. Searching, racing, entrapment. Merong mga ano dito, files, records, merong contracts, whether itong kontrata na to yung literal na dokumento na may kasunduan kayo, kontratang pinirmahan, or pwede rin namang hindi, like kasunduan in words. Pwedeng iba dito, may mga pag-aasikaso ng legal documents, pagpo-file, renewal, submission ng mga required documents. Iba, job application ito. So, may reconciliation, whether itong reconciliation na ito ay sa romantic or hindi, ha? Okay, yung iba rito, may card ng pregnancy. Whether itong pregnancy na ito sa'yo, paparating pa lang, or currently pregnant. At merong energy ng umiiwas. Pag-iwas. Oh. Ano yan, yung iba dito, naku, mahirap yan. Especially kung may pregnancy, tapos merong running kasi. Running, baka mamaya, ano yan, takbuhan ka, pagtaguan ka, iwasan ka, no? Especially kung responsibility yan pagdating sa pregnancy, no? Pwede may mga ganyan. Some of you are involved sa isang secret na relationship, no? Oh, job interview talaga. Merong interview rito, 'di ba binanggit ko na kanina doon. So, pwedeng iba sa inyo pag-aasikaso ng mga requirements, yung mga documents. Sabi ko nga parang may contract. Baka mamaya matanggap ka, pirmahan na. So, may pagpa-file Pagpa-file ng mga documents and application. And meron ding interview. Merong time projected dito. It could be in the future, sabi pwedeng days, 3 weeks, or months, no? Walang specific na timing, pero lumitaw lang dito. Baka yung iba sa inyo, ito ay secret relationship. Sabi ko nga, mahirap. So, kung babae ka, ingatan ng flower. O kasi may pregnancy dyan, baka mamaya, alam mo yan, takbuhan ka. Kasi may energy ng tatakbuhan Oo, someone here is
Pretending daw. May card ng pretending. Fake daw. Oh. Tsaka yung merong, yan o, love affair. Dirty little secret. Diba? Pwedeng iba, secret love affair to. Meron ditong living beyond means. Ibig sabihin, nabubuhay dun sa lifestyle na hindi naman niya talaga afford. Okay? Kung sino man yan. Feeling not good enough. Ano pa? Guilt. Fear of incompatibility. Okay? Possessiveness. So, yan. Yung mga iba rito, baka whether ikaw yung energy mo yung binabanggit dito or energy ng person mo, ha? Sinasabi rito na maaaring ikaw o yung person mo is feeling guilty about something. Kasi nga, kung meron mang pagtakas sa responsibility, especially kung nakabuntis, tinakbuhan, no? Maaaring na-guilty rin naman. Nagigilty. May mga fears pagdating dito sa connection na to, relationship na to. Yung isa, possessive. Pero yung isa is feeling insecure kasi hindi good enough. Ayan. Feeling not good enough. Insecurity yan kapag iniisip mo or nararamdaman mo na hindi ka enough dito sa person na ito. Or pwede kasi may mga reasons bakit nararamdaman yun. It could be na yun yung trato sa'yo nung person mo kung bakit you're feeling not good enough for him or her. Or whatever gender. Andoon din yung fear of incompatibility. So, pwedeng complicated yung connection ninyo, especially kung nagkaroon ng pregnancy or magkakaroon pa lang. Tapos, secret, forbidden relationship, no? Tapos, meron pang tumatakas, umiiwas sa responsibility. Tapos, meron pang mga feelings of incompatibility kasi siguro hindi kayo nagkakasundo sa isa or more than two things pagdating sa relationship ninyo. Ang mahirap pa niyan kung feeling possessive yung isa, tapos hindi naman pala legal yung relationship ninyo, like hindi declared in public, patago, palihim, pasikreto. So, may mga complications, no? May mga restrictions, blockages dito sa relationship ninyo. So, merong energy ng isip dito. Oo, Nine of Swords, card ng overthinking. Nine of Swords, reverse, card ng stress, problema, yung mga alalahanin. Nag-iisip, nag-aalala, pwedeng nagigilty kasi may card nga ng guilty. So, isip ng isip, no? May card ng isip ng isip. So, nagde-demand or nag-e-expect ka sana ng
equal give and take. Yung bang patas? Patas pagdating dito sa person na to or sa relationship nyo. Nag-i-expect na kung ano yung efforts na binibigay mo, somehow, dapat natutumbasan or natatapatan man lang niya. Okay? So, nafe-feel ko may mga demands, may mga expectations, pero pwedeng namumroblema, nafu-frustrate, nai-stress. Kasi pwedeng yung mga demands na yan, expectations na yan, ay hindi nami-meet nung person. Or either hindi mo nami-meet or hindi nami-meet nung person na yun mo. Why? Because there is lack of effort with the Knight of Pentacles. Ayan o. Halos walang nakikitang pagkilos doon sa side nung isa sa inyo. Kaya siguro nagkakaroon ng frustration, problems. Na nakikita ko rito is conflict, maaaring pag-aaway, paglayo talaga, since nakakita naman ako talaga dito ng pagtakbo, pagtakas, avoidance, diba? So, maaaring yun din yung indication ni Five of Swords dito. Bakit lumilitaw yan? By the way, yung iba sa inyo, kung nag-expect kayo ng return ng pera, baka. Oo, baka kung meron man nanghiram sa inyo, or kung nanghiram man kayo, may babalik na yung pera na yon. Or kung investment yun, pwedeng may return. May tubo, may kita. May rewards So, siningit ko lang yun. Sinakita ko. Okay, tingnan po natin. So, bottom of the deck is the Three of Cups. So, pwede kasing ang Three of Cups na to is an indication na tatlo kayo dito Baka love triangle ito. Third party situation. Okay? Kaya nga complicated. Kasi nga may lumilitaw kanina rito, forbidden love, secret love affair, yung sinasabi ko, secret relationship, hindi legal. So, mahirap talaga to. No? Kasi ayan meron pang isang person involved dito hindi lang ikaw, hindi lang yung person mo So, pwedeng tatlo kayo dito. Kaya ako sinasabing, third party or ang tawag doon? Love triangle. So, nakaka-detect ako ng energy ng naghihintay. Siguro, hinihintay mo tong person na to. Kung ano ba talagang plano niya. Or hinihintay mo na magparamdam siya, magpakita, mag-usap kayo. Kung nag-disconnect man siya, bigla kanyang tinakbuhan, tinakasan. Kasi pwede rin kasing meron kayong pagtatalunan or misunderstanding. Hindi kayo magkasundo about something and then magkakaroon ng disconnection, pagtakas, pag-iwas, pag-detach. So, you're waiting for this person kung ano ba ang next move niya? Ano bang plano niya talaga? Kung ipo-pursue ka ba niya or hindi.
naghihintay ka pa rin eh, somehow, or umaasa ka siguro. Ayan o, yung mga cards na naghihintay. Kasi kung hindi, ang suggestion ng card mo rito, kung wala ka namang mahintay talaga dito sa person na to right now, kasi nakikita ko with the Knight of Pentacles, parang walang effort eh. Wala akong nakikitang pagkilos eh. So, ine-expect mo na magpo-propose siya sa'yo or mag-uusap kayo, like kasunduan about propose, na somehow, nag-expect ka, nagagawa siya ng way para kumilos man lang siya na mag-usap kayo about the problem. But it seems that parang wala kang mahintay with the Seven of Pentacles. So, at some point, mafe-feel mo, you will feel stuck waiting for this person. Kung babalik pa ba siya, itutuloy pa ba, ipaperso ka ba niya, pananagutan ba niya, ayusin ba niya, mag-usap ba kayo, etc. etc. Kasi kung hindi, eventually, magde-decide ka na lang din talaga na mag-move forward na lang with the Two of Swords reversed. And ang nakikita ko kasi nga, another factor is pwedeng may third party, which is pwedeng love triangle. No? Either siya yung third party, ginawang third party, o ikaw, o merong ginawang third person. Okay? So, ang nakikita ko rito is, pwedeng kahit na magkaroon ng anak, jontisan dito, pwedeng mauwi sa pagiging single parent. Or baka yung iba sa inyo, single parent na nga. Ano? Kasi parang may mga bagay na mapuput on hold dito eh. Kaya nga parang magiging stuck ka kasi. Maghihintay ka. First, hindi ka makakapag-decide. Meron ding pagpili rito, by the way. So, hindi ko alam kung sino ba yung kinakailangan mamili dito. Ikaw ba? Siya ba? No? Kasi, may card ng pagpili eh. May card ng pagiging stuck, waiting. Tignan natin. Kasi kung hindi makapag-decide tong person na to, or kung merong hindi makapili sa inyong dalawa, ang end up neto is magiging solo eh. Pagiging solo with the Nine of Pentacles. Especially kung wala ka namang mahintay, or kung hindi ka pipiliin, no? Okay, what's next? Eight of Pentacles. Nag-aaksaya ng time, ng energy. Nag-aaksaya ng pagod, effort. O ba yan? Oops. Either nag-aaksaya ng ganun, ng time, energy, effort, or kulang talaga, hindi nag-e-effort. Kasi nga, meron ako na-feel dyan na parang hindi nag-e-effort. Ayan, star card, umaasa. Pwedeng yung iba sa inyo, maasa pa rin kayo. Hopeful na magkakaroon ng linaw or magbabalik, magbibigyan ng arrangement, pag-uusap, no? Especially kung may baby involved or bata. Queen of Wands reversed. Oo. Pero parang nawawalan. Oo, meron talaga ditong person na walang confidence, or nawalan ng respeto sa sarili, nawalan ng confidence. Yan yung feeling not good enough. Oo.
Insecure kasi yan, si Queen of Wands reversed. Okay, so pwedeng feeling insecure kasi kung nagkaroon ng kaagaw ng third party, no, competition, or halimbawa hindi ka pinili, ganyan-ganyan, kung sino man yan sa inyo, pwede talagang mawalan ng ng self-esteem, confidence, or parang bumaba yung tingin sa sarili. Okay? Kasi iba pag nagiging desperate sila, parang nasa-sacrifice nila yung nila dignidad nila, yung self-worth, no? Knight of Swords. Oh, Strength card. Oh, kung napanghihinaan ka ng loob, nawawalan ka ng confidence, alalahanin mo to, Strength card. Kailangan mong maging matatag. Especially kung ikaw yung mother dito or pregnant or about to become pregnant. No? Kontrolin mo yung sarili mo, huwag kang magpapadala sa huwag kang maging padalos-dalos sa decision and gagawin mo with the Knight of Swords, no? Try to pull yourself together with the Strength card. Kailangan mong maging composed. Strength card is about holding back. Oo. So, tingnan na natin. Ano pa? By the way, may mga major cards dito. Star card is Aquarius. And si kanina, Strength card, Leo yun. Ito si to, Sagittarius. Pero kahit na anong sign naman, as long as nakaka-relate kayo. Kung ano lang nakita kong sign, banggitin ko. Okay? Third party talaga, oh. Betrayal, disappointment, separation or breakup with the Three of Swords. May mga bagay dito na mahirap tanggapin, masakit, pero actually kailangan. Kasi yun yung path to healing. Merong card ng paglayo. Oo, so nakikita ko yung mga next na pwedeng mangyari. Wala ka ring choice eh. Kahit gaano kasakit yan, eventually, three sa crowd, sabi nga nila, hindi naman pwedeng tatlo kayo. Diba? Kalokohan yun, ha? So, may pag-walkout ako nakikita rito. Gustuhin man kasi na ituloy, it's too painful and nagkaroon na rin kasi ng betrayal kung totoo nga nagkaroon ng third party. So, lalo na kung hindi ikaw ang pinipili, it's better to mag-walk out na lang, mag-walk away na lang kaysa ipilit pa yung sarili kung hindi rin naman mag-work and kung meron din kasing complications or conflict, lalo na kung tatlo kayo dito. So, nakikita ko dito is pag-walk away na lang. Piliin na lang mag-walk away and i-accept na lang kahit gaano kasakit. Na maaari kasing
hindi ito mag-work sa ngayon. No? So, kasi kung hindi ka pinipili or hindi mo siya pinipili, ano pang reason para magstay? Diba? Ayan yun eh, 8 of Cups. Kumbaga sa 8 of Cups, bakit may pag-alis? Kasi wala nang reason para mag-stay ka pa rito eh. Hindi na maayos, hindi na rin mag-workout, hindi ka rin naman masaya. So, yun yung 8 of Cups, no? And sa ngayon, masakit pa yan, mahirap tanggapin, but eventually, wala ka rin namang choice, no? Mag-heal ka rin naman balang araw. Ang pinaka first step is to accept kahit gaano kasakit. Itong heartbreak na to, betrayal or breakup. Palalayain mo na lang yung sarili mo eh. Kung ikaw man yan, 8 of Swords. Ito na yung mga, possible outcome, yung mga next na pwede mangyari. So, nakikita ko dyan, palalayaan mo lang din yung sarili mo. Okay? 7 of Cups. Oo. Para, yun yung choice mo eh. Yun yung magiging decision mo eh. Kasi may option ka naman na hindi lumayo or lumayo, di ba? Pero, nako-confuse ka rin kasi with the 2 of Swords kanina eh. So, nakita ko rito, para lang mas magiging simple na lang yung mga bagay-bagay sa mga susunod na panahon. If you choose to accept or walk away na lang, ikaw na lang yung aalis or magpapalaya sa sarili mo. Okay? So, yan yung pinaka-reading ko. Godspeed, babush.